Sir, pa-walkthrough naman sa pure 12 volt setup mo, sir. Sir, gawa ka tour ng 12 volt setup mo. Plano ko magbuo ng solar setup. Gusto ko muna matuto kaya 12 volts setup muna. Yun, thank you sir. Keep it up. So far, ikaw pinakamalinaw mag-explain sa mga gustong matuto. Sir, ganda na mga video niya. Very informative. Request naman ng 12 volt setup mo, sir, pasilip. Gusto kong magsimula sa 12 volts. Okay, shout out sa iyo, Sir Cairo. Paraguay. Ano yan? Paraguay o Paragire? Anyway, Paraguay. At maraming salamat sa pag-appreciate mo sa mga videos natin and sa very inspiring message mo. So nakakataba ng puso. Maraming salamat po. Kaso paano kaya kita i-walk through dito sa aking solar setup? Anyway, gusto kitang tulungan dahil yun naman talaga ang natin, pakay natin dito, yung makatulong tayo sa kapwa natin. Pero parang mahihirapan tayong i-walk through kita dahil yung setup ko dito ay yung mga wirings niya ay nakatago yung iba. So mahihirapan ako na isa-isahin yan para ipakita sa'yo. O kung sakali namang may pakita ko, hindi ko rin ma-illustrate kung paano yung mga connection yan. So naisip ko para once and for all ay yung mga kaibang nagtatanong at nag-iisip kung paano mag-set up ng typical 12 volts na solar setup, ay gagawin ko na lang ito ng simpleng illustration lang or maybe presentation para mas ma-explain ko ng malinaw at may paabot ko yung ibig kong sabihin. Baka ito ay makatulong sa iyo. So sige, gawa tayo ng presentation regarding sa bagay na to. So to Sir Cairo and para sa iba na gustong matuto, para sa inyo po ang video na to. Okay, so nandito na tayo ngayon sa simpleng illustration na ginawa ko para mas lalo nating ma-explain dun sa nagtatanong sa atin. So dito meron tayong 100 Ah na LiFePO4 lithium battery. 12 volts ito. Ito kasi yung typical na mga ginagamit na battery ng mga kasama natin sa mga simpleng setup lang nila. So ito lang yung gagawin nating example. So dito meron tayong battery at then meron tayong inverter. Yung inverter na ginamit natin ay yung hybrid inverter. Merong itong built-in na solar charge controller na nakalagay dyan sa gilid. Okay? So, meron tayong option dyan. Pwede nating gamitin yan na built-in na solar charge controller niya or magkakaroon tayo ng separate na solar charge controller. So, later, i-discuss natin yan para meron kayong pagpipilian kung ano yung nararapat at medyo tipid sa ating solar setup. So, ngayon, i-connect na muna natin yung ating hybrid inverter papunta dito sa ating battery. Unahin natin yung positive at isunod natin yung negative side. At wag natin kakalimutan na dapat meron tayo dyang DC breaker. Dito, hindi ko muna i-discuss yung mga specifications ng breaker para hindi masyadong humaba yung video natin. So kung may katanungan kayo after this video, drop it down sa comment section para matulungan natin at masagot natin sa abot nating makakaya. Ngayon, magkukonek na tayo dito sa hybrid inverter ng output niya. So lagay tayo ng live connection dyan at yung neutral connection niya. So meron na tayong output. Dito na tayo magpa-plug in ng mga appliances natin. But bago yan, wag nating kakalimutan na dapat meron tayong AC breaker dyan para safe yung ating mga load or appliances. Okay? So to continue, dito pa lang pwede na nating gamitin yung inverter natin. Pwede na nating i-on yung hybrid inverter natin. At meron na siyang output, mapapower on na natin yung mga appliances natin. However, yung battery natin hindi yan tatagal dahil syempre malulubat yan. So anong kailangan natin? Ito, may option kayo dito. Pwede kayong maglagay dito ng input. Yan, lagay tayo dyan ng live at neutral. Papunta yan dito sa ating distribution utility or DU. So dyan tayo magpa-plug in ng power para ma-charge natin yung ating battery. So yung inverter natin na hybrid inverter, meron itong charging features. At maganda yung charging features nito. So kung gusto nyo, panoorin nyo yung video ko na ilalagay ko sa description box regarding sa paggamit ng hybrid inverter na yan. Okay? So ngayon dito, meron din yung connection dyan papunta sa ating ground. So gamitin natin yung ground natin para mas maganda yung flow ng current ng inverter natin. I-connect nyo yan sa grounding rod papunta sa likod ng bahay natin.
para kabaon yan sa sa lupa. Meron din tayong video niyan kung paano yan kino-connect, paano yan sineset up. So ilalagay ko din sa description box yung video natin diyan para meron kayong isahan lang na pagbabasehan. Ngayon dito, meron na tayong charging. So pwede na nating i-charge yung battery natin para meron na tayong parang power bank na. So anytime magkaroon tayo ng mga brownouts, blackouts, and calamity na wala tayong kuryente, meron na tayong backup. Pwede na nating i-full charge yung battery natin through our distribution utility, then i-reserve natin in case of emergency. Pero syempre, kaya nga tayo nag-solar dahil gusto nating makatipid. Dahil dito, hindi tayo nakakatipid dahil nagagastos tayo ng DU kasi charge natin yung battery galing sa ating distribution utility. Now, ang option natin, how about maglagay tayo ng solar panel para hindi na tayo aasa sa DU. So, lagay tayo ng solar panel dyan. So, yung nilagay ko is 200 watts na solar panel. So, nasa sa inyo kung gusto nyong i-upgrade. Sa ngayon, nilagyan natin ng 200 watts lang. I-connect natin yung solar panel natin dito sa built-in solar charge controller ng ating hybrid inverter. So, unahin natin yung positive, then yung negative. And of course, wag natin kakalimutan for safety yung DC breaker dyan. Okay? So dito nabuo na natin yung setup na simpleng typical setup sa ating bahay or household regarding sa 12 volt setup. So dun sa nagtatanong, meron ka ng option. Sir, pwede mo tong gayahin mga connection natin at kung medyo namamahalan ka sa hybrid inverter dahil mahal talaga yan, pwede ka ring mag-separate. May option ka dito. Mayroon tayong option 2. Pwede tayong gumamit ng separate solar charge controller para medyo makamura tayo sa inverter. So, dalhin ko kayo sa next page. Okay, so dito tayo ngayon sa next page natin. So, dati lang yung example natin ay yung ating 12 volts na 100 AH na LiFePO4 lithium battery. And this time, yung inverter natin ay yung 12 volts toroidal inverter lang na natural. Wala itong built-in na solar charge controller. At dito, meron din tayong solar panel na 200 watts na solar panel and yung ating solar charge controller na MPPT. Ngayon, dito, medyo mas matipid na to dahil hindi hybrid yung inverter natin. So, mas mura-mura ito. So, i-connect natin yung ating inverter sa battery natin. Unahin natin yung positive side and sunod yung negative side. So, dyan, dapat wag natin kakalimutan palagi yung DC na breaker natin. Ngayon, dito sa sunod, meron tong sequence. So, dapat maging maingat kayo. Bago nyo i-connect yung 200 watts na solar panel natin, unahin muna nating i-connect yung input ng solar charge controller papunta sa ating battery. So, unahin natin palagi yung positive side and next is yung negative side niya. So, dyan, again, maglalagay ulit tayo ng DC breaker. Ngayon, pwede na nating i-connect yung solar panel natin provided na yung DC breaker natin ay dapat nakababa lang yan. So, wag muna nating i-on yan. Sabay-sabay na yan pag na-connect na natin ng maayos. I-connect natin yung positive side ng ating solar panel papunta sa ating solar charge controller and also the negative side. So again, meron tayo dyang DC breaker. Now, ito yung sequence dito. Kung i-on nyo na yung solar charge controller nyo, unahin yung i-on yung DC breaker nyo papunta sa solar charge controller. At then, isunod nyo yung DC breaker na nakakonect sa ating solar panel. Huwag nyong babaliktarin. Huwag nyong uunahin yung DC breaker na nakakonect sa panel bago nyo i-on yung DC breaker na nakakonect sa battery. May possibility na masira yung solar charge controller natin dyan, lalong-lalo na kung tirik yung araw. So, beware. Sundin natin yung tamang sequence ng pag-connect nito. Dito, may option kayo sa solar charge controller natin. Pwede kayo dyan maglagay ng 12 volts load. Kung gusto nyong gamitin or kung meron kayong mga appliances na 12 volts, pwede kayong mag-connect dyan. Mga ilaw na 12 volts, pwede kayo dyan mag-connect. At meron din akong video regarding sa solar charge controller na yan. Meron akong 60 amps at 40 amps na video kung paano yung ginagamit. At ilalagay ko na rin sa description box para i-click nyo na lang para mapanood nyo. Ngayon, dito na tayo sa inverter natin. Maglalagay tayo dyan ng live connection at neutral connection papunta sa output para syempre may masaksakan tayo ng mga appliances natin. Okay? So may output tayo dyan. Papunta na yan sa mga load or appliances natin. Ngayon, anong sunod dyan? Dito,
pwede na rin tayong maglagay ng AC breaker. Then, of course, maglalagay tayo dyan kasi itong inverter na to, kahit hindi ito hybrid, meron din tong charging features. So, halimbawa, medyo meron tayong mga calamity. Wala tayong magandang harvest sa solar panel natin. Kailangan nating mag-support ng mag-charge tayo sa ating inverter papunta sa ating battery. So, pwede rin. May charging feature din yan. So maglagay tayo dyan ng connection sa live at neutral. Papunta yan sa input ng ating bahay para makapag-connect tayo and ma-charge natin yung lithium battery natin in case na kinakailangan. So ako minsan kapag may mga bagyo, ginagawa ko talaga yan para masuportahan. Kasi pag wala tayong harvest sa solar panel natin, kinukulang. So what if kung meron tayong calamity, kailangan full charge yung battery natin. So, okay. Ito yung option 2 natin. So, yung una, meron tayong yan, baka kung makalimutan, yung AC breaker. Okay. Tapos, meron din yung connection dyan para papunta sa ground natin. Oh, so, yan, kompleto na siya. Now, yung unang natin, diniscuss is yung hybrid inverter. So, meron tayong option kung gusto natin yung hybrid na may built-in solar charge controller or gusto nating mag-separate yung option 2 na separate yung solar charge controller natin. So, nasa sa inyo na yan. Okay, so pwede nyo itong i-screenshot yung option 1 natin para meron kayong guide kung sakaling mag-start kayo ng setup nyo. At itong ating option 2, kung gusto nyo ay screenshot nyo na rin para meron kayong guide. So, kung saan kayo makakatipid, dun kayo. Now, hanggang dito na lang po ang video natin. Sana ay nakatulong at makaabot pa dun sa mga tao na nangangailangan nito. Kaya to Sir Cairo, maraming salamat sa request mo. At sana ay naging sufficient yung presentation natin para masagot yung katanungan mo. At kung meron ka pang tanong, just drop it down sa comment section para masagot natin. So to everyone, I encourage you to watch these videos at the end of the screen dahil related ito dito sa mga diniscuss natin na topic. So hanggang dito na lang po ang video natin at maraming salamat sa inyong lahat. At kung meron man akong mga hindi nasabi o kulang sa sinabi nating diniscuss nating setup, maaaring drop it down sa comment section para mabigyan natin ng linaw. Alam ko kulang yan dahil wala pa nga yung connection ng surge protective device natin dyan. However, meron naman tayong video na separate, pwedeng i-insert na lang natin dito kung kinakailangan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po ang video natin. So to everyone, God bless and keep safe always. Bye!